So normally, ang mga questions nila, bakit hindi mo na lang dinaycare? Or bakit hindi sa Saints ko? Bakit hindi sa bigger school? Bakit mas pinili mo yung konti lang yung students? Hindi ko sinasabing I regret na hindi ko siya in-enroll sa play school when she was like 2 or 3 kasi hindi ko talaga matututukan. She's already my third child, hindi naman siya yung first child ko. Love me or hate me, darkness invaded. When he let his eyes on me, yucky, ninny, get to know ya. Let me see Jack and God. How could you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. Till we kiss and I'm sick of heart. I'm not okay. Hi everyone, and for today, so pasensya na kayo dahil ngayon ko na ito ginagawa itong pag-vlog natin. And ngayon, isi-share ko na sa inyo pala. Gusto kong i-share sa inyo kung bakit natin in-enroll si Gianna sa progressive school instead of sa nakasanayan namin na traditional school like sa Saints ko. Merong ibang nagtatanong sa akin, may mga nagtatanong sa mga friends and then yung mga kakilala sa Facebook. So, yun. So, normally, ang mga questions nila, bakit hindi mo na lang dinaycare or sa public school? Bakit hindi sa Saints ko? Since naandun naman si Orion. Bakit hindi sa bigger school? Bakit mas pinili mo yung konti lang yung students? So, diba, iba-iba yung mga questions nila. So, first, bakit tayo nag-enroll sa progressive school? So, Gianna turned 4 years old last week. And sa age niya, pre-kinder pa lang, or yung iba nga ang sabi, daycare. Kasi ang DepEd naman, ang requirement pa lang nila for a student, for a child, is pag 5 years old by October. So, yun yung kinder. And hindi pa natin siya pwedeng ipasok ng kinder, syempre, ganun. And of course, hindi ko naman talaga siya ipapasok pa ng kinder kasi nga, hindi pa siya sanay. So, especially kung sa big school. Hindi ko sinasabing I regret na hindi ko siya in-enroll sa play school when she was like 2 or 3 kasi hindi ko talaga matututukan. Di ba nga I shared before na si Kuya Orion ay nag-occupational therapy. So, ang focus namin talaga kay Kuya Orion na kailangan ay matapos niya yung kanyang therapy para magkaroon ng improvement sa kanya. And si Gianna, since bata pa naman siya, and she's already my third child, hindi naman siya yung first child ko. Kasi normally, di ba, kapag pagka first time moms, ganyan, very excited tayo na ipasok yung anak natin sa play school, ganyan. Pero si Gianna kasi is third child na. So, alam ko na, napagdaanan ko na, alam ko na kung anong mangyayari kapag at an early age, pinasok mo yung bata tapos hindi pa naman sila ready. So, aside sa finokus namin, yung time namin kay Kuya Orion, I also focused on myself. Siyempre, nung 2 to 3 years old si Gianna, doon pa lang ako nakakabawi sa sarili ko. Kasi medyo malaki na siya, nagkakaroon na siya ng konting independence sa mga activities niya. Hindi na siya dumidede sa akin or hindi na siya nagbe-breastfeed sa akin kasi yun yung isa sa mga bagay na magpapastop talaga sa'yo in doing a lot of things for yourself. Diba? Kapag yung anak mo ay nagbe-breastfeed sa'yo, so talagang may times na ayaw mo siyang maiwan, kailangan every alis mo kasama siya. Like, diba nga before, nag-travel kami sa bangko kahit na mainit because she's breastfeeding, hindi ko siya pwedeng iwanan. Kaya lately, diba naiiwan ko na siya, hindi ko na siya talaga kasama totally kapag nag-travel kami. So, yun yung mga things na kinonsider din namin before. And dahil yun nga, hindi siya sanay sa mga tao, hindi siya sanay makisalamuha kasi wala siyang kaedad na nakikita everyday on a daily basis. So, sa bahay, kami lang, yung mga kuya niya, 15 and 9 respectively. Tapos, pagdating kina mama, wala rin naman siyang makalaro. So, yung mga pinsan niya, halos malalaki na. And, wala siyang makalaro, wala siyang nakikita. Yung iba will question me, bakit hindi mo play school? Kasi bakit hindi mo inano sa play school? Again, kasi nga we have to focus on one thing before we can jump into another thing as parents. And obviously, di ba, hindi ko nga kayang pagsabay-sabayin yan lahat kasi wala kaming helper sa bahay, wala kaming driver. Ngayon, I am on my way to fetch Gianna sa school kasi wala namang ibang gagawa kundi ako lang. Ayokong ibigay kay Papa yung responsibility ng pagsundo, paghatid sa school in the morning kasi puyat siya. So, ang work niya ay panggabi. So, definitely, ako talaga yung gagawa everything in the morning.
Kumbaga, division of responsibilities, division of labor para sa aming dalawa ni Papa. Hindi pwedeng puro na lang sa kanya lahat. Siya pa ba ang aasahan ko to do all the things na kaya ko naman gawin? And bakit sa progressive school, like Montessori ang style nung learning nila, is because gusto ko talaga na magkaroon siya ng independence. And gusto ko matuto siyang makisalamuha din sa ibang tao. So, kapag ito-transfer na natin siya sa big school, medyo sanay na sana siya. Kasi 'di ba kung ipapasok ko siya sa pre-kinder, imagine sa big school, like Saints ko for example, nasa 25 or 30 plus ang mga students nila per class. Sa dami ng bata, for sure, ma-overwhelm si Gianna. Masa-stress siya. Baka everyday, umiiyak siya. So yun, mahihirapan ako, masa-stress pati ako, wala na akong ibang magagawa. So 'di ba, as a mom, kailangan i-consider mo rin 'yan. Especially yung lifestyle ninyo as a family. And kung ipapasa ko naman siya sa daycare, kahit na libre yung tuition doon dahil public, mahirap din for me. By the way, magkano nga ba ang tuition fee sa progressive school like yung pinapasukan ni Gianna? Actually, may mga nagtanong din sa akin yan. And sabi ko, sa totoo lang, mas mahal siya sa Saints ko na big school. So, pag progressive school kasi like yung mga Montessori school, mas mahal sila kasi nga dahil konti yung population ng mga students or ng mga bata. So, they have to keep up with the expenses of the school and their employees, which is acceptable naman. And actually nga, sa totoo lang, napaisip din ako. Sabi ko, mas mahal pa pala siya kesa sa Saints ko. Kung pinasok ko na lang siya agad sa Saints ko for pre-kinder, di mas mababa yung tuition fee niya. Pero alam nyo, yun pa rin ang nangibabaw sa akin hindi siya sanay na madami yung students o yung madaming tao na nakikita niya. Ngayon, ang kailangan kong i-focus muna sa kanya ay yung magkaroon siya ng independence on herself, tapos yung hindi na niya ako hahanapin, and of course, yung makisalamuha sa ibang tao, not just sa mga kids but also sa mga adults din. Yun din kasi ang kagandahan kay Gianna hindi mo siya agad mapapasama sa ibang tao. So, hindi siya sasama basta-basta sa mga strangers, kaya safe. Ay, sige po. Sa Friday po. Halika na! Bye-bye! Yay! Makba? Madya ayun Good morning, may available na chicken nuggets? Fries and drinks. Yung fries, wag